hindi na nga daw makapagantay ang taong bayan at nakisimpatya na sa naging pahayag ng veteran broadcaster na walang iba kundi si Ted Filon na siyang naglabas ng sama ng loob matapos tila gagawin ng mga nasa gobyerno ang pondo ng PhilHealth. Sa kanyang programa, hindi napigilan ng veteranong mamamahayag ang kanyang galit matapos malaman at marinig din ng oral argument ng Supreme Court patungkol sa mga nasisiwalat na ebidensya na illegal di mo nang ginawa ng ilang mga taong involved ng pagtatransfer ng pera mula sa PhilHealth papunta sa Treasury Department. Damay dito ang Department of Finance Secretary na walang iba kundi si Ralph Recto na tila kamakailan lamang pinagpaliwanag pa ng Senado kung bakit nagawa ng mga ito ang pagtatransfer ng bilyong pisong pondo ng PhilHealth kahit alam daw nila simulat sa pool na lubog na sa utang or bankrupt na ang nasabing ahensya. Tamay din dito di umano si Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos na inilaglag na noong PhilHealth chair na walang iba kundi si Emmanuel Ledesma na ipinag-utos daw ito ng Pangulo ang pagtatransfer ng bilyong pisong pondo. At yun nga mga kapinas, hindi na nakapagtimpi pa at walang pagdadalawang isip at buong tapang na nagbabala ang veteranong mamamahayag na si Ted Filon na hindi makakatakas sa mga taong nanggago sa maraming Pilipino patungkol sa pagkuha nila ng bilyong pisong pondo. Malinaw daw na nakikita ng Korte Suprema ang kamalian ng mga mambabata maging ng mga likong politiko sa pamahalaan ng kanilang samantalahin ang kanilang kapangyarihan. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Alam na po nila, makita mo, pagkatitignan nyo po, maliwanag na maliwanag. Alam na po nila ang trabaho sa gobyerno. Alam na yan. Wala na, ito yung mga klaseng tao, mga klaseng nasa sa servisyo publiko, na hindi basta, kung minsan hindi na lang nagsasalita at basta ginagawa na lang ang trabaho. Yan po ang mahalaga. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Wow. Dapat ang inahalal natin ay puro gawa. Pupunta sila sa Senado, hindi upang manggulo, hindi upang magtalunan doon sa kanilang kapwa senador o kung kanino pa. Sila ay nandyan sa Senado upang magkaisa at ipagbuo ang magagandang batas na kinakailangan ng taong bayan. Yan po, ang estilo ng ating mga kandidato. Yan ang style nyo. May napansin ba kayo the way magsalita ngayon at mga panya ngayon si Mr. President? Walang sustansya na ang kanyang sinasabi. Hindi mo na maramdaman. Utal-utal na. Di ba? Hard selling. Namimilit at higit sa lahat, ang yabang. Akala mo naman talaga ang dami mong nagawa sa admin mo ngayon. Ang Pilipino ang magde-decide niyan, Mr. President. Buti na lang talaga mga lords. Gising na tayo. Hindi na tayo magpapadala sa mga pinagsasasabi. At alam niyo po, may pagmamalaki din ng alyansa. Na ang alyansa, buo po lahat ng kandidato. Ng bawat pwesto. Lahat ng namimili kayo sa halalan nito, lahat po sila. Lahat po sila, meron po tayong kandidato. Ang dahilan po dyan, dahil yung ibang grupo, sinasabi paano nyo nabuo yung napakaraming tao na para sumama sa mga alyansa. Grabe, nagkanda hirap-hirap na si BBM itawid yung kanyang mga speech. Sobrang malabnaw. Diba, nagiging katawa-tawa na lang siya. Alam niyo mga lords, kung kasali ako sa alyansa, yung sa 12, ay Diyos ko, ako na mismo magsasabi, wag mo na lang ako isali. At kung papansinin niyo mga lords, wala siyang sinasabing achievement niya. No? Wala. Puro ano lang. Diba? Puro unity, magagaling sila, di ba? Ang yabang-yabang niya na hindi naman natin nararamdaman ang kanyang mga pinagsasasabi. Wait lang mga lords. Yung bagong undersecretary ng PCO, di ba? Yung si Clear. Clear. Teka lang, araw-araw talaga siyang may press con? Everyday? Grabe, natatawa lang talaga ako sa admin ngayon. Grabe.
Nung kamakailan, may press con. Nung isang araw, may press con. Nung March 3, may press con. Grabe, everyday talaga. Sa bagay, sa sobrang dami ba naman talagang issue ngayon at kapalpakan ngayon na kailangang linawin ng gobyerno sa mga Pilipino. Di ba? Talagang everyday. Pero ang tanong, di ba? Napapaliwanag ba ng maayos? At napapaintindi ba ng maayos ni Claire ang mga issues sa bansa natin? Kasi ang ginagawa lang ng gobyerno na to at yung Claire na yan, i-connect nila at naghahanap talaga sila ng masisisi sa mga kabulastugan na nangyayari ngayon. Isisisi talaga nila sa mga Duterte, sa Pogo, sa past admin. Diba parang yung si Claire, naging attack dog na lang siya. Unprofessional sa totoo lang. Diba? Inaaway ang mga Pilipino. Diba, pansinin yung mga lods, diba? Pag nagsalita siya, parang may umaaway sa kanya. Defensive. Wala talaga. Alam nyo, Marcos administration, sige, awayin nyo pa ang mga Pilipino. And, wag nyong maliitin ang mga Duterte supporters. Wag nyong nilalanglang ang Duterte supporters kasi marami yan. Tapos kung makapagsalita kayo, diba, parang naghahanap kayo ng gulo. Takaw-away kayo no? Mali. Naku, huwag niyong banggain ang mga Duterte. Diba? Lagi niyong tandaan mga lods, diba? Ang bumangga, giba. Ocho derecho. Diba? At mga dilawan, mga liberal. Diba? Binangga nila mga Duterte. Siniraan nila ang mga Duterte. Anong nangyari sa kanila? Hindi na nakabalik. O, Trillanes, tignan mo. Sa survey sa Caloocan, negative. Sa survey, grabe, first time in the history, negative 21 ata. Fake news kayo. Fake you. Yun na nga tama si Paolo. Baboy. It is precisely ang kaplangan ng mga patakaran na sinasamantala nitong mga trolls. Talaga So, ba? sinasamantala nila yung anonymity para sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin. And usually, pinabayaran sila. They're paid to say things that are false and unfair. Wow. They target, hindi lang kami mga politiko, businessmen. Wow. Di ba hindi nakikita? Ganito lang yan mga lods Ang tagal-tagal na nilang sinasabi na yung mga umaatake sa kanila ay mga paid trolls, mga bayaran, binayaran para siraan sila. Pero pansinin nyo mga lods, hanggang ngayon, wala pa silang maipakitang ebidensya sa kanila akusasyon. Hanggang ngayon, hindi naman nila mapatotohanan yung mga sinasabi nila. Diba? Puro lang sila. Kesyo yung mga umaatake sa kanila, trolls daw. Diba? Tignan nyo gano'n sila katarantado. Hoy, hindi porket bumabati ko sa inyo ay troll na. Hindi porket hindi namin nagugustuhan ang mga pinaggagawa nyo ay mga troll na kami. Porket ba hindi lang namin nagustuhan yung performance nyo at against kami sa mga pinaggagawa nyo? Troll na kami? Bobo pala kayo. Tignan nyo to mga lods. Tignan nyo to. Sabi ng DILG. Mga trolls ang nagpapakalat na tumaas ang krimen. Pinagbinta nga ni DILG Secretary Rimulya ang anyay mga troll ni FPRRD sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa pagtaas ng bilang ng krimen sa bansa. Paano kaya nila masosolve ang problema sa krimen kung pag nagre-react ang mga tao at napapansin ng mga tao na talamak ang krimen, di ba? Pagsasabihan lang tayong mga troll yan ni Tatay Digong. Nagpapakalat yan sila ng fake news. Grabe tong admin ngayon, no? Hoy, Rimulya! Hindi naman kami tanga. Para mag-imbento kami, ha? At para magawa-gawa lang kami ng kwento about krimen. Ano bang mahihita at makukuha namin dyan? Tanga ka ba? Anong troll? Mga Pilipino na nga mismo ang nagsasalita Ang mga Pilipino na nga mismo ang nakakapansin na talagang laganap na talaga ang mga nagdodroga ngayon, krimen. Palibasa kayo ang mamanid nyo no? Ang yayaman nyo kasi. Wala talaga kayong alam sa totoong nangyayari, sa pinakailalim, sa mga taong nasa laylayan, kasi kayo, mayaman kayo. Protected kayo with all your security, pati mga anak nyo. Kaya hindi nyo yan mararamdaman. Kaya yan yung sasabihin mo, fake news, fake news. Subukan mo kaya yung anak mo, palakarin mo ng hating gabi sa Manila, sa Tondo. Sige nga, tignan natin. Kaya, alam niyo mga lords, hopeless sa totoo lang.
Kasi magsasabi lang ng hinanain ang mga Pilipino, pagsasabihan na agad tayong fake news. Diyos ko. Kamakailan lang, di ba, may nabalitaan ako. Sanggol pa. Ni-rape. Fake news yon? Tang-igit nito si Rimulya. Anong fake news doon? Huwag niyong itago ang totoong nangyayari sa bansa natin. Wow! Basahin natin mga Lods. Malacanang, tiwalang malilinis ni PBBM ang mga naiwang kalat ng Duterte admin. Grabe talaga tong Marcos administration. Puro talaga sila nakatuon sa past. Puro sila paninisi sa past. May napansin ako mga Lods, no? Kasi during Tatay Digong, di ba, during Duterte administration, hindi naman nagaganyan ang Duterte administration sa Aquino administration. Ang daming kapalpakan ng Aquino admin. Pero, di ba, kumbaga, si Tatay Digong at ang Duterte administration, nakafocus lang, di ba, na pagandahin ang Pilipinas. Eh, yung Marcos admin ngayon, iba, no? Instead na mag-focus kayo para mas pagandahin at tulungan ang mga Pilipino, ang ginagawa ng Marcos admin ngayon, naghahanap ng maisisisi sa Duterte administration. And excuse me, sa Malacanang, kayo po ang nagkakalat ngayon. Ha? Kayo po ang nakakahiya ngayon. Nagkanda leche-leche na. Ha? At kung ano-ano ang mga pinaggagawa nyo sa budget at pera, di ba, ng Pilipinas. Pati yung PhilHealth pinakialaman nyo. Yung Gold Reserve pinakialaman nyo. Kayo ang nagkakalat ngayon. Nakakahiya. Sabi ng ating presidente, huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Grabe Nax naman. Sino ba ang pinapatamaan mo dyan, Mr. President? Parang ikaw yan. Alam nyo, Mr. President, kung sana sinabi mo yan nung tumatakbo ka pa as president, malamang sa malamang, hindi ka talaga mananalo. Grabe itong si BBM, no? Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ang taas ng tingin niya sa administrasyon niya. Ang tanong, sa 3 years ng Marcos admin, anong resulta, Mr. President? Di ba puro dadadin? Ang ginagawa nyo lang sa mga Pilipino, hindi nyo talaga binibigyan ng magagandang proyekto at magagandang serbisyo. Ang ginagawa nyo lang, bigay kayo ng ayuda, kunwari ganito, kunwari itutulong sa magsasaka, kunwari ganyan. Pero may mga backdoor na pala kayong pinaggagawa. Kung ano-ano na pala ang mga manipulasyon na ginagawa nyo sa budget at sa pera ng bayan. Ang ibibigay nyo lang sa mga Pilipino, kakarampot. Habang kayo, party-party. Diba? Wag mo nang linlangin ang mga Pilipino. 3 years ka na. Kamusta? When you come up with your budget request for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. Tama. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So they're not following the law? Tama. You're not observing what the law requires? Your Honor, budget principles require that it's needs-based. We will follow it based on the projected fund ceiling or availability. It might not match certain Yes, needs. I agree. It's based on needs. But the problem there is PhilHealth limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino Tama. people. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. Tama. You define your own limits. Tama. The Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mo formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 So taon. therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should restore, Yan. bring back the money back to PhilHealth. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the Oh, syntax. precisely, whatever would be, whatever is that. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of government to return Tama. the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably no? before, recognized na. Yeah. So therefore, when you recognize it,
you should return it. You should return it. Grabe, no? Good job, Supreme Court. Galing, no? Punto par punto. Tama no? Grabe itong Marcos admin ngayon kasi kung ano-anong ginagalaw nila ng mga pondo. Alam niyo mga lords, isipin niyo na lang to ha. Isipin niyo na lang talaga to. Kung yung kinuha nila na ilang bilyon yun sa PhilHealth, kung mas pinaganda ang serbisyo na lang, talagang ibinigay sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga kababayan natin ngayon na nahihirapan sa mga hospital bills nila, may mga malulubang sakit, di ba? Doon sa mga hospitals na yung iba nga, ang tagal-tagal makater kasi nga walang pera. Imagine that mga lords, yung bilyon-bilyon na kinuha nila, kung yung bilyon-bilyon na yon na manage ng maayos at nabigyan ng magandang benepisyo na hindi pocho-pocho, aboy, di ba? Panalo ang mga Pilipino.